Ayun, welcome po sa ating channel mga kaibigan. Nandito ulit tayo ngayon para sa isang side-by-side comparison in terms of color accuracy or kung ano yung nakikita ng mata natin in terms dun sa display quality. So, display quality ang pag-uusapan natin ngayon between the cheapest 1440p monitor of HKC at VA panel at saka cheapest 1440p monitor na IPS panel, both 27 inches. So it will be the Aorus monitor versus the HKC monitor. And syempre, kailangan nating mai-compare din tong dalawa with the 27 inches 1080p monitor, and what I have in here is the Gamdias. Quality, color accuracy, yung focus nung comparison natin. I'm doing this dahil wala rin akong hardware tools to measure the response time accuracy and of course the refresh rate accuracy. So yan pa yung wala tayo. Though we have the website like the Test UFO, so na-verify naman lahat na yan is 144Hz and na-verify naman lahat na yan is G-Sync compatible monitors. Ang kadalasan sa mga bago or sa mga first time mag-build is medyo dito nagkakaroon ng pagkalito. Kasi, ano ba talaga yung monitor na kailangan ko? Ano ba talaga yung i-avail ko? And most of them, good na sa kanila yung 144Hz. Good na sa kanila yung may ganitong response time. 1ms, 2ms, 5ms. Pero, minsan, doon sa color accuracy expectation, doon sa quality ng display, nagkakaroon ng issue. So, para hindi po masayang yung budget natin na pinaghirapan natin, I come up of an idea na since meron tayong tropa na nagpahiram ng isang Aorus monitor, kasi actually hiram lang po to, from shoutouts kay Sir Cedric ng Facebook. Madalas active po siya sa mga groups. Siya po yung nagpahiram sa atin. Sabi niya kasi is pwedeng pa-test muna. So, I take advantage na rin na para at least makita niya rin kung how safe gagawin. Baka mamaya ma-drop. Okay. At least merong proof na video na makikita niya on how will I handle his monitor. So that's it. For more details about this monitor, kasi meron din akong ginawang unboxing and slight review of this. But for now, we will not be going through that na, kasi ang pag-uusapan na natin is yung color quality, color accuracy, and display quality with these monitors. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Alright? So, ayun, ipapakita ko sa inyo, side-by-side comparison. Okay, jump in na kagad tayo dun sa agenda natin ngayon to compare this cheapest VA panel 1440p monitor and cheapest 1440p IPS monitor, both 27 inches. Let the battle begin. Round 1. Dito pa lang sa picture na makikita nyo dito, makikita nyo na yung difference kagad nung dark parts at saka yung light parts. Dito sa sobrang liwanag, compared doon sa maliwanag na VA panel, dito sa may mismong araw, makikita nyo na kagad dyan, no? Mas dim. Tapos doon sa may dark areas naman, ayan, dark na talaga yung dark areas doon. Unlike dito, kahit pa paano, kahit dark areas pa rin dito, makikita mo, ma-identify mo pa rin yung dahon. Okay? So, baka mamaya sasabihin nyo sa akin, very non-technical naman yung pagkaka-describe ko. I'm trying to make a way na maging maintindihan nating lahat or maintindihan ng mga kasama natin. Not because I lack the vocabulary in terms of technical, pero ayun, nagsimula na po ang benchmarking natin mga kaibigan. And here, we are running both monitors at a 50 FPS, decent FPS na yan. And dito sa HKC, para siyang naka-HDR. Alam mo yung pag in-enable mo yung HDR settings, ganun yung itsura niya dito eh.
Unlike dito sa mismong IPS panel, makikita mo yung pagka-reddish. Dito parang may grayish na texture yung mukha ng character. Pag yan lang ang monitor mo, hindi mo talaga siya ma-identify. It's like, oh, it's good. It's normal. Everything is very detailed. Parang ganun lang yung sasabihin mo. Pero if you will have another monitor, side-by-side comparison, dun mo na ma-identify kung ano yung kulang. So if you have this HKC monitor, you may say, oh my God, parang may mali. Parang ganun. Dun mo masasabi ngayon. Everything is detailed. Both monitors are rendering at a 1440p resolution. Ang ganda nung itsura. Everything, all of the details, yung mga dahon, yung grass, lahat yan, hindi siya pixelated. It's very realistic yung looks. But in terms of color accuracy, dito mo na makikita that this looks so green, and then at the other side, medyo may pagka-grayish. Ngayon, you may tell me, yes, it can be handled with through color calibration. Pwede naman nating makalibrate yung kulay. Pero the issue in here is, iba talaga pag IPS yung panel. The IPS panel is really showing up yung pinaka accurate na kulay. Kaya nga meron ng mga naglalabasan na TV na pag IPS yung panel, mas mahal. And right now, sa monitor industry, sa PC industry, paunti-unti na rin na nag-a-adapt sila sa ganong setup. Nag-upgrade na rin sila sa mga ganong features. Sa TV, meron na ngayong mga OLED ng mga Samsung. Meron na rin silang mga, kung ano-ano pang mga panels ang ini-introduce na nila ngayon. But as of now, IPS pa lang ang na-introduce dito sa IT industry. Ayun, makikita nyo yung green. Itong part na to, itong green. O, di ba? Diyan pa lang ma-identify mo na kung sino ang panalo. The 1440p IPS monitor is really dominating in all of those benchmark na i-flash. Lalo na dito sa may lupa, dito sa ground. Kita nyo dito, halos yung ugat-ugat na yun. Oh. Dito, hindi mo masyadong ma-identify. Round 2. Fight! Okay, so that's it mga kaibigan. Nakita nyo na po yung side-by-side comparison natin. Malamang sa malamang you have your own monitors, pero hindi nyo napapansin tong mga to. And marami kayong napansin kanina nung ginawa na natin is side-by-side na siya. Yung talagang pinagtabi mo na yung dalawang monitor. Pinakasulit na 1080p, pinakasulit na 1440p, and then pinakasulit na 1440p IPS. Pero ano nga ba ang talagang significant differences ng each monitors na tinest natin kanina? Now, let's talk about the 1080p versus 1440p first. 1080p Gambias is one of the best choice na murang 27 inches. Nasa below 15K siya. Nasa, I think, more or less 12K. And then, 1440p HKC is lopsided
the best 1440p na pinakasulit below 20k monitor. Kasi wala naman siyang halos kalaban in Philippine market Sa market natin sa Pilipinas, walang ibang 1440p na below 20k or below 25k na 27 inches kundi itong HKC lang. And both of those monitors are 144Hz. Ano yung napansin natin kanina? Except dun sa kulay, medyo sakto lang. Di ba? Ibig sabihin, pag 27-inch yung monitor mo, or nasa ganyan ng size pataas, it should be a 1440p resolution. So, ang nakita natin kanina dun sa comparison nilang dalawa, 1080p versus 1440p, mas detailed, mas nakikita mo yung mga maliliit na object dun sa game. Like yung dahon, yung grass, hindi na sila blurred, hindi na sila nagbo-blur. Unlike with the 1080p, mapapansin mo yung edge ng dahon, medyo blurry siya. Pero with the 1440p, solid talaga, makikita mo talaga yung guhit doon sa edge. Kumbaga, parang ang mapapansin mo pa nga dyan is, parang doon sa 1080p, mapapansin mo, yung bato, may bato doon. Parang drawing lang siya. Pero kung dando ka sa 1440p, makikita mo talaga naka-usli yung bato. Kumbaga, naka-project siya, naka-elevate talaga. And with the 1080p monitor, here is the issue. Pag naka 1080p ka, kadalasan para kang nakakita ng isang malaking billboard sa EDSA na naka-LED walls. Diba? Pag pansinin niyo yung mga billboards, kahit saang lugar tayo, pag may billboard o kaya may mga concert, merong mga stage setup, tapos LED wall yung ginamit, 'di ba? Ang ganda nung projection, ang laki nung screen, pero makikita mo parang may mga maliliit na bumbilya na nakalagay, maliliit na bilog-bilog. So yung tao, kunwari yung mukha nung character is nandun sa billboard na naka-LED wall, makikita mo talaga yung parang maiitim na pagitan niya nung mga lights. So na-project siya, pero parang hindi solid. Parang hindi siya dense. Hindi siya solid na picture. Yung edges niya pati parang hindi siya ganun na parang mayroong siyang hagdan-hagdan. So ganun na ganun ang problema sa 1080p monitors. So if you are going for a 1080p monitor, better choose 24 inches monitors kasi nga mas dense, kahit papaano, mas compressed. Kasi mas malaki yung screen size Pero pag once kasi na nag 27 inches na tapos 1080p monitor, na-stretch na. So lumalaki na yung mga pixels. At the same time, sa in-game, hindi mo mapapansin, pero once na nagbabrowse ka ng picture sa Facebook, o nagtitingin ka doon sa mga text, mapapansin mo talaga na meron ng mga dots. Kasi medyo na-magnify na sila. So that's the difference din. That's the negative side. Now, how about naman kung parehas sila ng resolution na 1440p VA panel versus 1440p na IPS panel? Ano naman yung significant na pagkakaiba nila? If you have noticed, ang ganda nung green doon sa IPS monitor, di ba? Ang ganda nung kulay red. Talagang solid yung pagka-red. Tapos doon sa may part na sobrang bright, talagang makikita mo rin na kahit bright na doon sa area na yon, makikita mo pa rin yung mga details, yung mga maliliit na details. Behind the shadows, makikita mo pa rin na may mga dahon doon, may mga grass doon. Pero bakit doon sa VA panel? Medyo parang nakikita mo pero parang medyo madilim, di ba? What's the problem? The problem here is the color accuracy. Nagkakaroon ng problema parang doon sa VA panel, parang you are looking at a monitor or you are looking outside your house tapos tinitingnan mo makulimlim yung paligid. Pag makulimlim yung paligid, di ba parang dark, parang dim. Pero once na you will go IPS, parang tanghaling tapat yung nakikita mo. Makikita mo talaga lahat ng tunay na kulay ng mga bawat subject.
Yung talagang hindi naman tanghaling tapat, talagang may araw, may sikat ng araw. Talagang naaarawan lahat ng paligid mo. That's the exact layman's explanation ng IPS. We can go deeper with this monitor or with the monitor reviews soon na magkaroon tayo ng mga hardwares. Pero as of now, na wala pa tayong hardwares, I'm trying my best to explain it to you guys kung ano talaga yung mga differences ng bawat monitor. Now, it will all fall down to your own preference. Pag unlimited yung budget natin, yes, we should go 1440p at the same time IPS monitor. Pero, kung may limitations ang budget natin, then you should always consider the most affordable, the most sulit, yung pinakasulit. So, if you will be going for a 1080p 27 inches, wala kang pakialam sa kulay, wala kang pakialam sa details, then go 1080p with a good refresh rate. Kung maaari, TN panel na yung kunin mo para at least maganda yung response time at the same time. Go BenQ, go ViewSonic, or you may go with this Gamdias kung talagang tight na tight yung budget natin. Pero kung medyo may stretch natin yung budget natin and medyo meticuloso tayo in terms of details, then lopsided sa 20k and below, HKC 1440p yung pinaka best choice na makukuha natin. Kasi merong mga ibang choices pa na sa 20k and below, pero ang problem is halos lahat kasi 1080p. Yes, we have this VG279Q IPS 1080p monitor, pero iba pa rin talaga pag 1440p or mas dense yung pixel. Iba pa rin pag naka HKC ka. Lalong-lalo na kung yung pinag-uusapan dito is details sa game. Like you are playing RPG games or you are playing RTS games, or ikaw mismo is gusto mo talaga is mas detailed yung nilalaro mo. But if you are not into that kind of preference and medyo mas gusto mo ng mas maganda ang kulay, mas maganda yung projection, yung output, then you can choose that VG279Q from Asus. Pero, kung kaya pa natin i-stretch yung budget natin and nasa 30k yung budget natin more or less, of course, kahit merong mas maganda na G-Sync, may G-Sync hardware na Predator, IPS monitor 1440p, I think mas gusto ko pa rin piliin itong Aorus 8027 monitor na naka IPS and then merong magandang HDR support tapos naka 1440p resolution kasi sulit na sulit talaga. Kumbaga sulit yung 30k mo pag ito yung pinili mo, itong Gigabyte. Pero if you can go higher, then you can go for those monitors na Asus na 1440p with this quantum dot features. Medyo mahirap natin pag-usapan yan sa ngayon. Pero since ang topic natin is more on sa mga sulit monitors muna, so I may say right now, right here, na 1080p, go for that, Gamdias. 1440p, you may go with that HKC. And for the 1440p IPS, you may go with that Gigabyte. Kasi yung mga yan po, ang pinakamura sa bawat category ng monitors na meron sa market natin. So, kung may mga tanong pa tayo, may mga kulang sa mga sinabi ko, I cannot cover it all. Alam ko naman, aminin ko, hindi natin kaya ng isang upuan yan. Pa-isa-isa muna tayo. So, ang topic natin ngayon is, yun lang muna yung kinover natin. Comparison of the most sulit monitors and most affordable monitors in the Philippines. So, that's it mga kaibigan. Mag-subscribe lang po kayo para sa mga susunod pa nating videos and topics.